Dadalaw yung mga biyanan ko dito sa bahay dahil sa nangyari sa akin. Kaya tara mga mi, samahan nyo na naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. So ayun nga, last time, sobrang lakas talaga ng palpitations ko at nag-low blood pa ako dahil sa kakainom ko ng kape. At sa sobrang tindi nung naramdaman ko, pakiramdam ko talaga noon eh mawawala na ako. Yung tipong sobrang bigat ng tibok ng puso ko, tapos sobrang bilis. Ramdam na ramdam ko talaga yon, samahan pa ng hilo, pagsusuka at LBM, kaya talaga natakot ako, pero buti na lang nakarecover din ako kahit papaano. Nabalitaan nga ng mga biyanan ko yung nangyari sa akin, kaya nag-decide daw silang dumalaw dito sa bahay para kumustahin ako at yung mga bata. Ngayon naman, medyo okay na ako at nakakakilos na ulit sa bahay at wala na rin akong palpitations na nararamdaman, kaya nakakahinga na ako ng maluwag. Pagkagising nga namin ng mga bata, bandang mga alas 9 na yata to, naghilamos lang ako saglit, tapos bumaba na rin ako para simulan yung mga ihahanda ko. Nag-defrost na nga ako ng mga lulutuin kasi lunchtime daw sila darating sa bahay, kaya magluluto ako ng tinolang manok at ng pritong tilapia. Habang inihintay kong ma-defrost yung mga karne, nag-start na akong maghiwa ng mga kakailanganin ko tulad ng sibuyas, bawang, luya at ng sayote. Nung okay na hiniwa-hiwa ko naman sa maliliit na piraso yung manok. Puro thigh part pala to kasi mas bet ko talaga yung part na yon at mas juicy at mas malasa para sa tinola. Tapos nagsimula na rin akong magluto. Ginisa ko muna yung bawang, sibuyas at luya hanggang sa bumango, saka ko na nilagay yung manok at pinakuluan ito hanggang sa mag-golden brown bago ko ito lagyan ng tubig. Nilagyan ko na nga rin pala ito ng pampalasa tulad ng patis, paminta at ng asin, tapos papalambutin ko lang yung lamok. Ano ba yan? Nabubulol pa. Papalambutin ko yung manok, mga mi, hindi yung lamok. Nilipat ko nga pala sa kabilang lutuan yung niluluto ko na tinola kasi kailangan ko na rin prituhin yung tilapia. Maliit kasi yung apoy dito sa kabila, kaya kung magpiprito ako siguradong bukas pa ako matatapos. Kaya dito na lang sa pinagkukuluan ko ng tinola, dun ko na lang nilagay. Total pinakukuluan ko na lang din naman yung manok. Maya-maya ay nilagay ko na rin yung sayote at dahon ng sili para mas kumpleto yung lasa ng tinola. Habang inihintay ko yung piniprito ko, tinikman ko muna yung tinola kung tama na ba yung lasa. At nung medyo nakulangan ako, nagdagdag ako ng kaunting asin. Bandang mga alas 12 naman, pinrepare ko na yung kakainin na lunch ng mga nagtatrabaho dito sa bahay. Pinapapinturahan kasi namin yung buong labas ng bahay namin at ngayon nga halos kalahati na yung natatapos nila sa pagliliha at pagpa-primer. Binigyan ko nga sila ng tinolang manok at ng 2 tilapia at nagpatulong na nga lang din ako kay Ate Sam para mabilis kasi medyo nagmamadali na din ako neto dahil alam ko anytime baka dumating na yung mga biyanan ko. Kailangan ko pang ligpitin lahat ng mga pinaglutuan ko sa kusina para hindi magulo sa bahay mamayang pagdating nila. Nung naibigay ko na yung lunch nila, tinuloy ko naman yung ginagawa ko dito sa kusina. Binuksan ko na nga rin pala yung papaya na binili ko kahapon para mamaya meron kaming dessert. Bandang mag-aalauna na rin nakarating yung mga biyanan ko dito sa bahay kasi may tinapos pa raw sila sa bahay nila bago bumiyahe. Akala ko nga bandang hapon pa sila darating kasi nag-message sa akin yung biyanan ko na medyo malilate daw sila ng dating, kaya napa-order ako ng pizza kasi akala ko merienda na sila darating. Pagdating nga nila, may dala rin pala silang fried chicken, kaya ayun, sobrang dami ng pagkain sa lamesa. Hindi na nga nagkasya yung ibang pagkain sa mesa, kaya yung iba nilipat ko na lang sa kitchen. Nagkwentuhan nga lang din kami at kinwento ko nga din sa kanila yung nangyari sa akin nung nakaraan. Ganito yata talaga kapag medyo nagkakaedad na, sobrang dami na talagang bawal. Tulad niyan dati nagkakape naman ako, kahit ilang kape pa nga sa isang araw ang mainom ko ay okay lang. Pero ngayon nga, ewan ko ba anong nangyari. Natatawa na lang talaga ako sa nangyari. Pero ngayon nga, iwas na talaga ako sa kape kasi kahit malasahan ko lang siya ay parang nasusuka na talaga ako. Pagkatapos ng kwentuhan namin, nagpaalam na rin silang umuwi kasi para hindi sila gabihin kasi magko-commute lang sila. Hinatid ko nga lang pala sila hanggang sa kanto kasi walang tricycle na dumadaan mismo dito sa amin at sa kanto na sila maghihintay ng masasakyan pa uwi sa kanila. Yun lang, Momshi. Bye!